Sulong. Tulungan mo ako. Iligtas ka? Kung gayon, ang yaman at karangyaan na nasa aking kamay, hindi ba sila lahat ay mawawala? Hindi. Sir, natakot ng sobra. Ang dilim. Wala akong kita. Pero uy, at least natay ng damit. Ginawa siya maling tamaan. Ikaw ang pinakamatalino, Sarah. Siyempre, pagdating ng mga pulis, sabihin mo sa kanila na niloko niya tayo. Kinabahan ka ng sobra, napindot mo ang gas sa halip na preno. Haha, hindi. Hindi. Imposible. Sarah. Mahal na mahal ako. Malinaw na mahal niya ako. Mahal, maraming salamat sa kahanga-hangang regalo sa ikapitong anibersaryo. 5 milyong dolyar! Sapat na iyon para sa akin at sa aking sanggol upang mabuhay na parang royalty sa natitirang bahagi ng ating buhay. Wolf, ikaw ay gumagawa ng pagpatay. Teka muna. Ang dilim sa labas at walang kamera sa daan. Paano mo mapapatunayan na ito ay pagpatay? Ha? Kaya 3 araw ang nakalipas. Ang pulisiya ng seguro na pinirmahan sa akin ni Sarah ay talagang utos ng kamatayan ko. Kung may susunod na buhay, Sarah, babayaran mo ako ng dugo sa dugo. Ako ay muling isinilang. Muling isinilang noong araw na pinirmahan ko ang seguro. Sa nakaraan kong buhay, pagkatapos kong pirmahan ang polisiya ng seguro, na aksidente ako sa sasakyan makalipas ang 3 araw. Sarah, sa buhay na ito, gagawin kong ang polisiya ng seguro na ito na iyong utos ng kamatayan. Victor, oras na para pumirma. Sa nakaraan kong buhay, niloko ako nina Sarah at Chloe. Sabi nila tinutulungan daw nila si Chloe na maabot ang target sa benta, 2 polisiya ng seguro sa aksidente. Pumirma ako ng walang pag-aalinlangan. Ngunit pagkatapos magkabisa ng seguro, na aksidente ako sa kotse. Mahal, ang halaga ng saklaw sa pulisiyang ito ay masyadong mababa. Gusto kong dagdagan ang saklaw. Dagdagan ng saklaw, mahal, ang saklaw dito ay 5 milyong piso. Malaki na iyon. Mahal, ano na lang ang magagawa ng 5 milyong piso ngayon? Kung mamatay ako ng malinis, okay lang. Pero paano kung ako ay halos wala ng buhay? Kung ganon, hindi man lang matatakpan ang mga bayarin sa ospital. Huwag mong sabihin iyan. Ano bang sinasabi mo, mahal? Mahal, pareho naman tayong maayos. Sarah, ano bang iniisip mo? Iniisip ko na ang buhay mo ay halaga lamang ng 5 milyong piso, masyado pa ring maliit. Mga senyales ng buhay? Chloe, ano ang pinakamataas na halaga ng saklaw na makukuha ko? 10 milyong piso. Pero kung tataasan mo ang saklaw, tataas din ang premyo. Walang problema. Kahit magkano man ang saklaw, pag namatay ka, akin na lahat. Mabuting asawa, mahal, edi dagdagan na natin ang saklaw. Chloe, mayroon tayo sa bahay, isang printer. I-print mo ang bago. Sige. Victor, in-update ko na ang kasunduan. Maaari ka nang pumirma. Sarah, sa buhay na ito, gusto ko hindi lang ang iyong salaping dugo, kundi pati na ring siguraduhin wala nang matira sa iyo. Mahal, pumirma ka muna dito. Ano ito? Kasunduan sa donasyon ng organo. Mahal, okay naman tayo. Bakit kailangan naming mag-donate ng organo? Ang pumirma nito bago mamatay ay talagang malas. Mahal, dahil bumili na tayo ng seguro, ito'y mag-donate ng organo pagkatapos mamatay. Mahal, sa tingin ko, hindi naman kailangan. Sarah, kung hindi ka pumirma, sa tingin ko ang segurong ito ay hindi sulit bilhin. Oh, mahal. Ibig kong sabihin, ayos lang naman kami. Pero ang pagpirma nito ay sobrang malas. Ano ang kinakatakutan mo? Papirmahan ko na rin.
Teka, mahal. Ang nervyos mo naman. Mayroon ka bang itinatago sa akin? Paano magiging ganoon, mahal? Sa tingin ko lang malas ang pagpirma nito. Ibig kong sabihin, pagkatapos tayong mamatay, ang mga bahagi ng ating katawan ay tatanggalin lahat. Paano tayo muling magkakatawang tao? Sarah, nakipagsabuatan ka sa iyong matalik na kaibigan at kasintahan para patayin ako. Titiyakin ko na wala nang matitira sa iyo at isinumpa ka magpakailanman. Sarah, pipirma ka ba o hindi? Kung hindi, aalis na ako. Hoy, mahal. Sarah, hindi ba't si Victor ay laging ginagawa ang lahat ng sinasabi mo? May alam ba siya? Paano niya malalaman? Si Victor ay dati ginagawa ang kahit ano na sinabi ko sa kanya. Ano bang problema niya ngayon? Ay, hindi ito gagana. Pipirmahan ko muna para sa kanya. Hindi mo siya maaaring pirmahan. Kailangan niyang pumirma mismo para maging valid. Hoy, Sarah. Bakit hindi mo nalang pirmahan? Kasunduan lang naman ito sa donasyon ng organ. Hindi naman ito nagdadala ng malas. Isipin mo na lang na parang kawang gawa. Hindi ako pipirma. Sobrang malas. Hindi ako pipirma. Pero, kung hindi ka pipirma, hindi rin siya pipirma. Bukod pa riyan, si Victor ang mamamatay. At si Victor ang magdodonate ng organ, hindi ikaw. Huwag mong hayaang itong maliit na bagay ay maghinala sa kanya. Totoo iyan. Sige, pipirma ako. Pagkatapos ng lahat, hindi naman ako ang mamamatay. Kahit hindi siya muling magkatawang tao, problema na niya iyon. Sarah, sa wakas pumayag ka ng pumirma. Mahal, pumirma na ako. Halika at pumirma ka na. Ang galing! Ang 10 milyong piso ko. Makukuha ko na ito. 10 milyong piso ko iyan. Gusto mo ba? Mahal, napakamahal ng teleponong ito. Bakit mo binili? Itong bagong modelong telepono. Nakita ko si Chloe. Bumili rin ng isa. Kung ano man ang meron siya, dapat mayroon ka rin. Mahal, ang sweet mo naman. Kung sakaling baguhin ni Sarah ang kanyang plano, mas mabuting magkaroon tayo ng mas maraming backup. Pinirmahan niya. Ang gwapong Victor na iyon, akala niya bumibili ako ng insurance para sa kanya. 5 milyong piso. Isang buong 5 milyong piso. Ito ang isang ordinaryong tao. Hindi man lang kikitain sa isang buhay. Mali, ito ay 10 milyong piso. Ano? 10 milyong piso? Siya mismo ang gustong taasan ng coverage at ibigay na lang sa atin. Sa loob ng 3 araw, papasuotin ko siya ng ibinigay ko sa kanya, ang tsaketang balat na may fluorescent na pulbos. Kapag naglakad siya sa gitna ng kalsada, tutukan mo at sasalpukin mo siya ng malakas. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating ang oras, sasalpukin ko siya ng maayos. Kasal sa loob ng 7 taon, matagal na akong sawa sa kanya. Wala siyang romansa. Hindi katulad mo, na maraming alam. Kaya Sarah, kapag nakuha natin ang 10 milyon, tandaan mong bilhan ako ng sports car, okay? Pagkatapos, ihahatid kita sa drive araw-araw. Sige, humiga ka muna ng maayos. Tingnan natin kung paano ka gumaganap. Sa loob ng 3 araw, makukuha mo ang nararapat sa iyo. Sa nakaraan kong buhay, ang fluorescent na pulbos sa tsaketang balat na ito ang dahilan kung bakit ako naging madaling target at pumatay sa akin. Ngayon, gagawin ko itong iyong tanda ng kamatayan, Sarah. Uy, mahal. Paano mo ako nabili ng napakamahal na jacket? Nagde-deliver ako ng pagkain buong araw, kaya hindi ko ito kailangan. Mahal, ngayon ay ating 7th anibersaryo ng kasal.
Siyempre gusto kitang bigyan ng bagay na hindi mo karaniwang binibili para sa sarili mo. Kahit hindi malaki ang kita mo, hindi mo ako pinabayaan mag-alala tungkol sa pera. Mahal, ikaw ang pinakamahusay. Mahal, nag-book din ako sa sikat na restaurant na iyan ngayon. Magbihis ka na, at mauuna na akong kumuha ng mesa. Ngayon, maglaan tayo ng kalidad na oras. Kapag nasa daan ng karagatan ka na, i-text mo ako. Mag-order muna ako ng pagkain. Mahal, narinig ko na mahirawang mag-book sa restaurant na iyon. Tama, kaya kailangan ko nang umalis at kumuha ng mesa ng maaga. Mahal, pinag-isipan mo talaga ito. Mahal kita. Ah, siya nga pala. Mahal, kailangan mong suotin yung bagong jacket. Huwag mag-alala. Isusuot ko ang bagong damit na binili mo para sa akin. Handa na. Si Victor, ang gwapong lalaki, binilhan ko siya ng bagong jacket at sobrang saya niya. Wala siyang ideya na ang jacket na iyon ay papatay sa kanya. Tara na, para makilala ang ating. Oras na para isara ang bitan. Bilisan mo! Mahal, nasa daan ng karagatan ako. Huwag kang mag-alala. Darating na ako diyan. Teka, nandito na siya? Oo, may darating, pero walang fluorescent na pulbos sa kanya. Sigurado ka bang suot niya ang tsaketang balat na yun? Sigurado ako, mag-ingat ka. Eksaktong gaya ng nakaraan kong buhay. Sa pagkakataong ito, bagaman, hindi na ako magpapadaya muli. Tanga, dapat binuksan mo ang iyong headlights. Tulad ng naisip ko, kung wala ang tsaketang balat na may fluorescent na pulbos, hindi mo man lang ako makilala. Magsimula tayo sa isang magandang bote ng alak. Halos nasa kamay na natin ang 10 milyong dolyar. Ngayon, magdiwang ako ng malaki. Victor, salamat sa pagbibigay sa akin ng napakagandang regalo para sa ika-7 anibersaryo. Mahal, ano ang mali? Paano siya nandito? Hindi ba dapat patay na siya sa aksidente? Mahal, Mahal, bakit mo ako tiningnan na parang nakakita ka ng multo? Sabihin mo sa akin. May ginawa ka bang pagtataksil sa akin? pero suot niya ang jacket na iyon. Tiyak na iyong gwapong lalaki na si Marcus. Hindi ko nakita. Hindi. Sarah, niloloko mo ba ako? Ano itong litratong ito? Oh, yun lang ba? Ito? Ngayon, hindi ba uso ang gumawa ng AI-generated na guwapong lalaki? Kinuha ni Chloe ang litrato ko, at siya mismo ang nag-edit. Hindi ko nga kilala ang lalaki sa litrato. Tiyak na napadpad lang iyon ni Chloe. Talaga? Siyempre totoo. Tatawagan ko agad si Chloe at sasabunin. Anibersaryo natin. Ano ba ang ginagawa niya? Hoy, Chloe. Ang biro mo? Ay may hangganan. Anibersaryo natin. Anong ipinadala mo sa asawa ko? Muntik na siyang magkamali ng akala. Kung gagawin mo ito muli, hindi na tayo bestie.
Alam ko na. Paano ka naman gagawa ng pagtataksil sa akin? Di ba? Mahal, sumusumpa ako. Kung sakaling gumawa ako ng pagtataksil sa iyo, mamatay ako ng masakit. Huwag kang mag-alala, Sarah. Matutupad ang panata mo. Mahal, magpatuloy ka sa pagkain. Pupunta ako sa banyo. Nasa restaurant na si Victor. Bulag ka ba? Hindi mo mahawakan ang simpleng bagay na ito? Nakatingin naman ako. Wala lang akong nakitang may fluorescent na pulbos. Kalimutan na. Pagkatapos nating kumain, babalik na tayo. Sa pagkakataong ito, huwag mong palampasin ang pagkakataon. Wa. Hoy, mahal. Sa ating anibersaryo, bakit hindi mo suot ang singsing kasal mo? Isuot ko na lang sa iyo. Mahal, umorder ka ng maraming mamahaling alak. Hindi pwedeng masayang ang mga ito. Ngayon, magkaroon tayo ng kalidad na oras na magkasama. Pagkatapos ng maraming taon ng kasal, hindi pa kita nabigyan ng magandang buhay, pero nanatili ka sa akin sa hirap at ginhawa. Halika, ipagtaos ko ito sa iyo. Kailangan mong inumin ito. Sarah, malapit nang dumating sa iyo ang utos ng kamatayan. Ay. Pasensya na. Anong nangyayari? Kalimutan mo na? Kalimutan mo na? Kalimutan mo na. Oh, mahal, tumingin ka sa akin. Ang clumsy ko lagi, hayaan mong punasan ko iyan. Ulo ko. Ah. Ikaw, hulag ka ba? Nasira ang damit ko. Hindi ko sinasadya. Huwag kang magalit. Maaari ka nang umalis. Mahal, tingnan mo ang damit mo, nababahiran ng mantika, at hindi ito matatanggal kahit sa bahay. Kaya halika, ibigay mo na, pupunta ako sa banyo, at banlawan ito para sa'yo. Uy, hindi. Bakit ang hilo ko? Ilang inumin lang naman. Uy, mahal. Hindi na masusuot ang damit mo, at napakalamig sa labas, magkakasakit ka. Kaya ito, isuot mo ito. Mahal, binili ko ito para sa iyo, kaya dapat mong isuot ito. Dahil ako, isang babae, na suot ito, hindi bagay sa akin. Anong problema doon? Kayo mga babae, hindi ba gusto ninyong suotin ang mga damit ng asawa ninyo, na malalaki? Paano kung suotin ko ang suot mo? O, hindi matatalo ng terno ang tjaketang balat, dahil cool ito tignan, at saka, laging nasa bahay ka lang, at suot mo ang damit ko palagi, di ba? O, may kakaiba ba sa tjaketang balat na ito? Paano magiging ganun? Wala. E di isuot mo na lang. Sarah. O Sarah, hayaan mong maranasan mo. Kung ano ang pakiramdam ng maging madaling target. Mahal. Sino ang tinitext mo? Sino ang tinete-text mo? Wala. Oh mahal. Tingnan mo kung gaano ka pinagpapawisan.
baka sipunin ka. Tara, uwi na tayo agad. Kalimutan mo na. Basta kasama ko si Victor, walang mangyayari. Maghanap ako ng paraan mamaya para malaman ni Marcos. Oh mahal, hindi ko mahanap ang phone ko. Ibigay mo ang phone mo. Kailangan kong tumawag. Kailangan kong tingnan kung naiwan ko sa hotpot. Eto na. Wala na si Marcos. Hindi ko nakikita ang kotse niya. Perpekto. Hindi ko rin siya makontak ngayon. Ang plano na patayin si Victor ay kailangang ipagpaliban. Para pigilan si Sarah na makipag-ugnayan sa kasintahan niya, at para gumawa ng alibi, sadyang iniwan ko ang phone ko sa restaurant. Sinabi sa akin ni Sarah, mukhang darating na ang asawa niya dito. Ngayon, hindi na pwedeng magkamali pa. Mahal, walang sumasagot sa telepono. Sa palagay ko, naiwan ko yata sa restaurant. Umuwi na tayo. Bukas na nating asikasuhin. Oh, mahal. Nahulog ang singsing mo, puntahan mo at kunin agad. Kailangan kong magmadaling bumalik sa restaurant para kunin ang phone ko. Ang dilim dito. Paano ko mahahanap iyon? Bumalik muna tayo. Gagawin natin bukas. Bukas? May ibang makakakuha niyan bukas. Tingnan mo. Nandyan lang. Kita mo. Babalik ako sa restaurant. Sa ganitong paraan lang magkakaroon ako ng alibi. At ikaw ay mahihiga rito na walang magliligtas sa iyo. Dugo hanggang sa maubos ka. Hoy, ikaw! Victor! Mamatay ka! Huwag kang lalapit! Maling tao ang tinamaan mo. Hindi ako iyon. Mamatay ka! Paalam magpakailanman. Sarah, ito ay dinala mo sa iyong sarili. Ito ang karma mo. Tapos, 10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar sa kamay. Ngayon ako'y magsishoot ng video. Ipapadala ko kay Sarah. Paano ko natamaan ang maling tao? Bakit ikaw? Paano ko natamaan ang maling tao? Ah, bakit ang dumi nito? Ang daming mantika. Gusto mo pa ba? Oo, gusto ko, gusto ko. Pwede bang humingi ng extra tissue? Pupunasan ko. Sa oras na ito, Sarah malamang patay na siya ngayon. Tawagan mo na lang ang sentro ng donasyon ng organo at ipakuha ang mga organo. Mahal? Bilis. Bilis! Iligtas mo ako. Pareho sa nakaraan kong buhay, eksakto. Iligtas mo ako. Iligtas ka? Kung gayon, ang yaman na hawak ko, hindi ba mawawala lahat? Sarah, sa buhay na ito, ikaw naman ang dapat humingi ng tulong sa akin. Ipaparanas ko rin sa iyo ang kapalaran ng pagtataksil at pagkamatay ng miserable.
Sarah, ano ka ba, ipis? Nakaligtas ka sa yon? Ano ang ibig sabihin? Ang ibig kong sabihin, ginawa mo ang iyong kama, ngayon humiga ka dyan. Mahal, alang-alang sa ating 7 taon na pag-aasawa, ikaw, hindi mo iwan mo ako. Kasal? Yun ang huling bagay na dapat nating pag-usapan. Noong ikaw ay nagtataksil, kasama siya. Naisip mo ba ang ating... Kasal? Ikaw at si Chloe at si Marcus noong sa buwatan ninyong patayin ako, naisip mo ba ang kasal noon? Kailan mo nalaman? Ang ganti ay kung ano ang ginawa mo. Akala mo ba ang ginawa mo ay hindi mag-iiwan ng anumang bakas? Ikaw at siya sa kama, ang sinabi mo. Alam ko lahat. Sorry, mahal. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, sasagasaan ko sila. Mula nang ikaw at si Marcos, nagsabuatan na patayin ako. Lahat ng ugnayan natin ay naputol. Hindi na ako ang Victor na maaari mong lokohin. Sa isang munting nguso at ilang salita, Sarah, kung may susunod na buhay, tandaan mong tumingin sa iyong dinadaanan. Pero salamat pa rin sa pagbibigay sa akin ng regalo sa ika-7 anibersaryo. Binayaran ng iyong buhay, 10 milyong piso na kompensasyon. Sapat na para mapanatili akong nabubuhay na walang alalahanin sa natitira kong buhay. Siya nga pala. Tatawag ako sa sentro ng donasyon ng organo. Mas mabuti kung maghintay ka hanggang dumating sila. Kung hindi, hindi na ito sariwa. Sarah, mas mabuti kung talagang maramdaman ang pakiramdam ng iyong mga organo na tinatanggal habang ikaw ay buhay. Ikaw napakalupit mo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Bakit ka nagmamaneho ng ganyan? Hindi ko sinasadya. Ang target ko ay hindi siya. Oh? Kaya, ang target mo ay hindi siya. Sino kung gayon? Huwag mong sabihin na ako iyon. Itong lalaki. Natakot ba siya hanggang sa maging tanga? Hindi. Hindi ko sinasadya. Pero sinabi mo lang na ang target mo ay hindi siya. Hindi ko yun sinabi. Magsalita ka. Kung gayon, sino ang target mo? Anyway, kung mamatay siya, walang magiging ebidensya. Kailangan ko munang linisin ang aking pangalan. Iligtas muna ang sarili ko. Siya, sinusubukan niyang magpanggap na aksidente. Ako lang. Noong nagmaneho ako, wala akong nakita sa kalsada. Siya, nakita niya akong paparating, at pagkatapos humiga na lang siya sa lupa para magpanggap na aksidente. Ako, napagkamalan ko ang pedal ng gas para sa preno, at iyon ang dahilan kung bakit ko siya napa-aksidente. Sarah, ang iyong mahal na kasintahan gamit ang mga trick na itinuro mo sa kanya laban sa iyo. Gusto ko talagang malaman kung ano ang nararamdaman mo. Sabi mo nagpanggap ng aksidente ang aking mahal sa iyo. Tingnan mo mismo, nagmamaneho ka ng walang headlight mabilis sa lungsod ng mahigit 128 km bawat oras. Kung mamatay ang aking mahal dahil nabangga mo iyon ay pagpatay. Pare, hindi ko talaga sinasadyang mabangga siya, at saka hindi naman siya mamamatay. Ang bilis ko kanina ay wala pang 120 km bawat oras. Ano ang sinabi mo? Ang speed limit sa lungsod ay 37. Mabilis ka ng 120 km bawat oras at sasabihin mong hindi ito papatay ng tao. Nagsisinungaling ka. Gamitin mo ang utak mo. Ito ay malinaw na pagpatay. Krimen iyan. Tatawag ako ng pulisya. Wag. Huwag tumawag ng pulisya, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Nagpapanggap na patay? Walang paraan. Magsalita ka. Bakit ka nagmamaneho ng walang headlight? Mabilis sa lungsod ng mahigit 128 km bawat oras. Ginoo, nagkamali ako, Ginoo. Ano ang gagawin natin? Itong tsaketang balat paano ito napunta sa katawan ni Sarah? Halos naubusan na siya ng dugo. Maaari natin siyang dalhin sa ospital para mag-ani ng organ. Perpekto. Gamitin ito para ibagsak si Marcos. Ngayong nangyari na ang aksidente,
Tinawagan mo ba ang emergency services at ang pulisya? Tama. Tumatawag na ako ngayon. Tumatawag na ako ngayon. Pamilya, mangyaring maghintay sa labas. Sa nakaraan kong buhay, hindi rin ako agad namatay. Nang marating ng ambulansya ang tulay, isa pang sasakyan biglang lumitaw at bumangga sa ambulansya sa gitna mismo. Ang impact itinapon ako palabas sa likuran. Nahulog ako sa ilog. Sa huli, hindi nila natagpuan ang aking katawan. Sarah, para siguraduhin na hindi ako makakaligtas, talagang pinlano mo lahat. Sa pagkakataong ito, itiyakin ko na wala nang matira sa iyo. Pamilya, malubha ang aksidente ng iyong asawa. Hindi ko alam kung maililigtas natin siya. Kailangan mong pirmahan muna ito. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Sarah, sa nakaraan kong buhay, sinira mo ako. Sa buhay na ito, nakuha mo ang nararapat sa'yo. Pantay na tayo. Kumusta? Ito ba ang sentro ng donasyon ng organo? Ako ang donor, ang asawa ni Sarah. Nagkaroon ng biglaang aksidente ang aking asawa. Hindi na siya makakaligtas, nasa air siya ngayon. Pwede kayong pumunta at kunin ang mga organo. Saang ospital kayo? City Central Hospital. Okay, magpapadala kami ng tao agad. Pulis. Kapag nagising ang biktima, mapapatunayan niya na hindi ko siya sinadyang banggain. Pasensya, ang aking asawa ay hindi makakapagpatunay ng kahit ano para sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Sinadya mo bang antalahin ang pagsagip para may mangyari sa kanya? Hindi ako ang nag-antala. Ikaw iyon. Pulis. Ngayong nangyari na ang aksidente, tinawagan mo ba ang mga serbisyong pang-emergency at ang pulisya? Tama. Tama? Tama. Tumatawag na ako. Tumatawag na ako. Hindi ako matawag sa pulisya. Ang limitasyon ng bilis sa lungsod ay 6 na po. Chicago pa! Pero lampas 128 kilometro bawat oras ang takbo ko. Ang pagtawag sa pulisya ay parang pagpasok sa bitag. Nakalimutan ko ang telepono ko. Bakit hindi ka tumawag sa pulisya noon? Ikaw ang malinaw na salarin. Bakit pagkatapos ng aksidente, hindi ka agad tumawag sa emergency at sa pulisya? Nakalimutan ko ang telepono ko noon. O, nakalimutan mo? Mananatili na lang ako sa pagsasabing naiwan ko ang telepono ko sa bahay. Hindi mo mapapatunayan na sinadya kong hindi tumawag. Papunta ako sa ospital kasama ang asawa ko. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Sabi niya para siyang nagkakawatak-watak ang buong katawan. Bawat buto sa katawan niya ay nabali. Napakabata pa niya. Ayaw niyang mamatay. Ikaw, nagmamaneho sa lungsod ng walang ilaw sa mahigit 120 kilometro bawat oras. Ikaw na mamamatay tao, may kapal pa ang mukha mong humingi ng tawad sa kanya. Sinabi ko sa iyo, hindi ko sinasadya. Hanggat nagigising si Sarah, mapapatunayan niya ang aking pagiging inosente. Pasensya. Sinabi ko sa iyo. Hindi niya mapapatunayan iyon para sa iyo. Pinapirma ako ng doktor ng notice ng kritikal na kondisyon. Siya. Hindi na magigising. Hindi! 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 Kung mamatay si Sarah, walang makakapagpatunay na inosente ako. Kung gayon, tiyak na mamamatay tao ako. Autopsiya. Oo, maaari tayong humiling ng autopsiya. Oo. Autopsiya. Oo, isang autopsiya. Autopsiya. Pulis. Hinihiling ko ang isang autopsiya. Kung gagawin nila ang autopsiya, papatunayan ito na ang kanyang kamatayan ay hindi dulot ng pagtama ko sa kanya. Ngunit ito ay dahil sa naantalang paggamot. Siya ay iniwan na mamatay. At ikaw, mula sa ospital, sa oras ng aksidente, wala ka roon. Dumating ka lamang ng huli na. Saan ka pumunta? Ako at ang aking asawa ay nagdiriwang ng aming ikapitong anibersaryo, kumakain ng hapunan sa isang restauran. Naiwan ko ang aking telepono sa restauran, at bumalik ako para kunin ito.
Maaaring patunayan iyon ng mga kawani. Ngunit ikaw ang malinaw na nakabangga sa kanya. At sinusubukan mong ilipat ang sisi sa akin. Bukod pa riyan, hindi nagagana ang autopsiya ngayon. Si Sarah ay pumirma ng kasunduan sa pag-donate ng organ. Sa lalong madaling panahon, ang mga kawani ay darating upang kunin ang mga organo. Nagsisinungaling ka! Paano naging si Sarah pumirma ng ganoong kasunduan? Ginawa mo ito ng sadya. Gusto mong sirain ang katawan ni Sarah. Hadlangan ang autopsiya at ibintang sa akin ang isang seryosong kaso. Medyo matalino ang lalaking ito, aminado ako dyan. Ngunit, hindi niya napapansin na gumawa siya ng isang nakamamatay na pagkakamali. Paano mo nalaman na ang pangalan ng aking asawa ay Sarah? Ano ang relasyon mo sa kanya? Magkakilala ba kayo? Marcus, kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang maling salita o gumawa ng kahit isang pagkakamali, iyan ay sinasadyang pagpatay. Iyan ay lubos na naiiba sa ordinaryong pagpatay dahil sa aksidente sa sasakyan. Buwisit, nagkamali ako. Kung mag-imbestiga ang pulisya, tapos na ako. Sinabi mo lang, ang pangalan ng asawa mo ay Sarah? Ah, Hindi ko kailanman binanggit ang pangalan ng asawa ko mula simula hanggang matapos. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang relasyon ninyo? So, kilala mo ang asawa niya? ay nako, ay nako. Kinabahan ako kanina at nasabi ko bigla, ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Sabihin mo sa akin, paano mo nalaman na ang pangalan ng biktima ay Sarah? Tama, ang ID niya. Ang ID niya. Noong oras na iyon, nakita ko ang pangalan sa ID niya. Nakasulat Sarah. Haha, Sa pinangyarihan ng aksidente, nakakita nga kami ng ID. muntik na. Mas mabuti huwag nang banggitin ang autopsy. Kung maghukay pa sila, siguradong malalaglag ako. Kaya, naghihintay ka pa rin ba sa coroner? Hindi na kailangan. Si Sarah at ako ay napakalapit. Hindi ko kayang mag-donate ng mga organo niya. Ang ating Sarah ay napakabuting tao. Noong siya ay buhay, halos siya ay isang ganap na halimaw. Kung nakatingin siya mula sa itaas, alam na kaya niyang tumulong sa iba? Sobrang saya niya. Kumusta? Sino ang asawa ni Sarah? Ako ito. Kumusta si Sarah ngayon? Sinabi lang ng doktor na nasa critical na kalagayan siya. Sa tingin ko, Pakikiramay ko. Pagkalabas ng doktor, tingnan natin kung natutugunan niya ang mga pamantayan para sa organ transplant. may iba ka pa bang sasabihin? Wala, yun lang. Salamat sa iyong kooperasyon. Aalis na kami ngayon. Kung may iba ka pang tanong, huwag kang mag-atubiling kontakin kami. Sige. Sayang. Sa legal na lipunan na ngayon, hindi ko personal na matatapos ang lalaking ito. Bakit siya? Sino kaya ang nasa emergency room? Sarah. Victor. Ayos ka lang. Ano? Nagulat ka bang makita ako? Hoy, Victor. Ano ang sinasabi mo? Ikaw at si Sarah ay parehong, ligtas at maayos. Hindi ba iyon maganda? Sa nakaraan kong buhay, pinatay mo ako. Paano ka maiiwan? Chloe, kahit hindi ka nagpakita, ikaw pa rin ang pinaka. Mahalagang ugnayan sa buong kadena. Kung wala ka, ang planong ito ay walang simula o wakas. Chloe, ngayon oras na para alagaan ka. Victor. Anong ginagawa mo? Chloe, ikaw ba at si Sarah ay magkasabay na naghapunan ngayong gabi? Bakit mo siya iniwan mag-isa sa tindahan? Hindi ako. Naghapunan kasama si Sarah, ngayong gabi. Ano to? Bakit ka nagkukunwaring walang alam? Sabi ni Sarah ginamit mo ang AI para gumawa ng litrato niya kasama ang isang estranghero at di sinasadyang na ipadala sa akin. Hiniling ni Sarah na pumunta ako para pakinggan ang paliwanag niya.
Pero ikaw, kumain at uminom ka lang, tapos tumakas, iniwan siyang mag-isa sa tindahan. Kaya nangyari ito. 30 anyos pa lang siya. Ako. Hoy, Hoy Chloe, nagbibiro ka ba? Muntik mo nang bigyan ng maling akala ang asawa ko. Kung magpapatuloy ka, hindi na tayo magiging bestie. bakit nagkakagulo si Sarah nang walang dahilan? Kaya pala tinawagan ako ni Sarah nang bigla at sinigawan ako, ay dahil dito. Ako, wala akong ideya na magkakaroon ng aksidente. Bukod pa, wala pang talagang nangyari. Mukhang hindi niya alam na si Sarah ay malapit ng mamatay. Kung gayon, bakit mo pinadala sa akin ang larawan? Sarah, hindi namin. Binalak ang bahaging ito ng kwento. Gumawa ka ng ganyang kasinungalingan. Paano ko ito tatakpan? Victor, hindi ba ito ang bagong uso na gusto ng lahat kaya ginamitan ko ng AI, ang larawan ni Sarah? Naubusan ka na ng kasinungalingan, ha? Oh, Victor, huwag na nating pag-usapan iyan ngayon. Sarah, kamusta siya? Naglabas lang ang doktor ng notice ng kritikal na kondisyon. Baka siya hindi na magising. Paano ito nangyari? Noong binalak namin ni Sarah, napatayin si Victor. Siya dapat ang kukuha ng pera ng insurance at ibabahagi sa akin. Ngayon, nagbago na ang mga bagay. Wala na ang pera ko. Ha, tama. Dahil hindi ko ito makukuha kay Sarah. May pera pa si Victor, di ba? HMPH. Anyway, Victor, walang alam. Kung gagawin ko lang ang ilang mga daya, makakakuha ako ng pera mula sa kanya. Hoy, Victor, huwag masyadong malungkot. May insurance si Sarah, di ba? Iyan ay maaaring magsilbing isang pananggalang para sa natitira mong buhay. Aayusin ko ang mga dokumento. Kung kailangan mong maghain ng claim, kontakin mo lang ako kahit kailan. Hindi ka ganoon kabait. Nawala ang premyo mo, di ba? Sa tingin ko magkakaroon ka pa rin ng isang tusong ideya. Naghihintay ako. Ang pasyente ay kasalukuyang wala na sa panganib, ngunit maaaring lumala anumang oras, mangyaring maging handa. Sige, salamat, doktor. Ginoo, dahil ang iyong asawa ay pansamantalang wala sa panganib, hindi siya nakakatugon sa mga pamantayan para sa donasyon ng organ. Aalis na kami ngayon. Pasensya na sa nangyari. Naglakbay kayo ng walang dahilan. Walang problema. Ang iyong kagustuhang mag-donate ng organ ay isa ng malaking kontribusyon sa lipunan, kaya tungkulin naming pumunta. Sarah, maswerte kang buhay ka. Anuman, mamamatay ka ring maaga o huli. Sarah, hindi ka namatay. Ang 10 milyong piso na bayad pinsala ay hindi ibabayad sa ngayon dahil hindi ka namatay. Lalaruin pa kita ng kaunti. Anuman, ayaw kitang mamatay ng ganoon kaginhawa. Victor, hindi pa ba gumagaling si Sarah ngayon? Hindi. Victor, sabihin mo sa akin, paano kung hindi na si Sarah, Ma'am Ulat? Ano ang gagawin mo? Chloe, sa wakas ay ipinapakita mo ang iyong tunay na kulay. Anong ibig mong sabihin? Naaalala mo ba ang seguro na kinuha ni Sarah 10 araw ang nakalipas? Oo, naalala ko. Ano tungkol doon? 10 milyong dolyar. Hindi ka ba natutokso? Teka, seguro sa aksidente. Ay babayad lang kung ang insured ay naaksidente, tama? Tama. Sabi sa pulisya, makukuha mo ang bayad pagkatapos ng aksidente. Pero basta ang dahilan ng kamatayan ni Sarah ay aksidente sa sasakyan, kailangang magbayad ang seguro. Wala akong pakialam kung sino sa inyo ang mamatay, ikaw o ang asawa mo. Basta makuha ko ang parte ko. Ayos lang sa akin. Chloe, hindi ako mamamatay. Si Sarah na naman ang habol mo. E ano? Maaari kitang tulungang makuha ang perang iyon. Pero kung bibigyan mo ako ng bahagi, Chloe, isa kang tunay na ahas.
Kaya ito ang kondisyon para tulungan si Sarah. Hindi inaakala ni Sarah iyon. Nagsumikap ka ng husto at wala ring nangyari. Gusto kong makuha ang 10 milyong pisong kompensasyon. Pero walang paraan na makikipagtulungan ako sa basura na tulad mo. Ano? Ano ang kailangan mong gawin ko? Ang mga sugat ni Sarah ay napakalubha. Malaki ang mga gastos. Pinili mong itigil ang paggamot, hayaan mo siyang mamatay. Mamaya o maaga, siya ay... Yan ay pagpatay. Oh. Victor. Nakakulong na si Marcus ngayon. Dahil sa sitwasyon niya, hindi siya makakapagbayad ng malaki sa kompensasyon. Ang araw-araw niyang gastos sa paggamot ay napakataas. Magsumikap ka buong buwan para kumita lang ng ilang libong piso. Normal lang na hindi ma-afford ang paggamot. Bukod sa sitwasyong ito, ang seguro ay magbabayad ng normal. Kung mamatay siya, perpekto iyon. Ang plano na patayin si Victor sa pamamagitan ng pagbangga sa kanya ay maililibing kasama niya. Ang mga patay ay walang sinasabi. Ha ha ha. Ano ang tinatawanan mo? Victor, kapag patay na si Sarah, ang 10 milyong piso mula sa seguro ay ideposito sa iyong account. Pagkatapos ay maaari mo itong gastusin. Gayunpaman gusto mo. Victor, bata ka pa. Kailangan mo ng babae. Uuwi ako at makikipaghiwalay. Tayo na lang, hindi ba yun maganda? Sarah, dapat mong marinig ito. Ito ang tinatawag mong salita ng matalik mong kaibigan. Chloe, buwisit ka. Itinuring kitang bestie ko. Hindi lang buhay ko ang gusto mo, kundi pati asawa ko. Bulag ako noon, nakikinig sa mga balak mong demonyo, at sinira ko ang sarili ko. Kung si Sarah ay halimaw sa balat ng tao, ikaw naman, Chloe, ay anak ng lobo na walang balat. Chloe, tinuturing kang matalik na kaibigan ni Sarah. Tapos hinahabol mo ang asawa niya? Wala kang puso. PFFT. Matalik na kaibigan. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Pero dahil nandyan siya, hindi ako makakilos ng malaya. Ngayon, nakukuha na niya ang nararapat at malapit ng mamatay. Kaya bakit hindi na lang tayo magkasama? Bakit nararapat kay Sarah yun? Ang bait niya sa'yo. Bumili siya ng insurance sa'yo. At tinulungan kang maabot ang target sa benta. Akala mo ba talaga na mabait siya sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Victor, sa tingin mo si Sarah ay isang mabuting tao. Ang totoo, yung dapat nasa aksidenteng iyon ay hindi siya. Kundi ikaw. Anong ibig mong sabihin? Patayin ang asawa niya para sa pera ng insurance. Yan ang plano niya. Kung hindi ako nagkakamali, kasama ka sa planong iyan din, hindi ba? Sinasabi mo sa akin lahat ito. Hindi ka ba natatakot na ilantad kita kayong dalawa? Bakit ako matatakot kahit sabihin ko sa'yo? Anong magagawa mo? Hindi alam ang kinahinatnan ni Sarah. At si Marcus ay nakakulong. Kahit mag-imbestiga sila, uunahin nila ang driver. Isang ahente lang ako ng insurance. Bakit nila ako iimbestigahan? Bukod pa riyan, kung may gustong bumili ng insurance, hindi ako pwedeng tumanggi, di ba? Kaya, tama naman ang paliwanag na iyan, di ba? Magaling. Mayroon kang ipapasalo na iba para sa'yo. Na nagpapalinis ng iyong mga kamay, hindi ka ba natatakot na si Marcos ay magsumbong at ilantad ang lahat? Bobo ba siya? Pagpatay? O aksidente? Alin sa tingin mo ang pipiliin niya? Pinakita ko lang sa'yo ang tanging paraan palabas. O sumama ka sa akin. At makikipaghiwalay ako. O, hayaan mo si Sarah na ipaglaban ang sarili niya. Pagkatapos, hatiin ninyo ang pera ng insurance sa akin. Yun lang. Binabantaan mo ba ako? Hindi ka ba takot na sabihin ko ito sa lahat? At ipakulong ka? Siyempre natatakot ako. Pero mas takot akong maging mahirap. Walang panganib, walang gantimpala. Humpeha. Chloe, alam na ni Victor. Hindi niya ako hahayaang umalis at hindi ka rin niya patatawarin. Kailangan kong magkunwaring walang malay dito at panoorin kayong dalawang mag-away.
Anyway, hindi na mapagkakatiwalaan si Chloe. Kailangan ko pa ring humanap ng paraan para mailabas si Marcus. Siya lang ang makakatulong sa akin ngayon. Paano kung hindi ako pumayag? Anyway, ang claim na ito, pwede kong ipahandle sa ibang insurance agent. Hindi mo gagawin yan. Bakit hindi? Pagtanggi na gamutin si Sarah, hayaan siyang mamatay. Kasalanan ko yon. Ako ang masamang tao. At ano ang ginawa mo? Victor, huwag mong ipilit. Binigyan ako ng ikalawang pagkakataon sa buhay, at akala mo hindi kita kayang harapin. Ang gunggong na ito ay iba na ngayon. Hindi siya madaling pakisamahan. Hindi siya nagpapaapekto sa matatamis na salita o banta. Victor, sino pa ba ang mas maginhawa kaysa sa akin? Bukod pa riyan. Yung tungkol sa pag-iiwan mo kay Sarah na mag-isa. Baka masabi ko rin yun. Sige, pag-iisipan ko ng seryoso ang proposal mo. Anyway, mas mabuti kung ikaw ang bahala nito. Panahon na. Pansamantala, gagawin kitang masaya. At tingnan kung ano talaga ang gusto mo. Sige, mag-isip ka muna. Tawagan mo ako kapag desisyon mo na. Hintayin kita. Sige, maghintay ka lang. Sarah, narinig mo yon, di ba? Sarah, narinig mo yon, di ba? Wala rin akong pera. Si Marcus mong kasintahan ay wala ring dala na pera. Kung hindi ka magigising agad, tatalikuran ko na talaga ang pagpapagamot. Hayop na Victor! Hindi naman niya susundin ang mungkahi ni Chloe, di ba? Ah, gising ka na pala. Nagkukunwaring walang malay, ha? Takot na ipakulong kita. Gising ka na. Lalaruin pa kita ng kaunti. Hindi ako naniniwalang hindi masakit yan. Buwisit, sinusunog ako ng gunggong na to. Nagpapanggap pa ring patay. Matibay ka, ha? Kaya mong tiisin ang kumukulong tubig. Pero wala lang yan. Marami akong paraan. Dahan-dahan lang tayo. Sarah, umihi ka sa pantalon mo. Hindi ba lagi kang nag-aalala sa itsura mo? Mula ngayon, kapag tumai ka at umihi, hindi na kita lilinisin. Ah, Victor, gago ka. Kailangan kong mapalaya si Marcus agad. Anong amoy yan? Ito ay... Chloe. Ah, Sarah, ikaw. Bakit gising ka? Tubig! Tubig! Bigyan mo ako ng tubig, bilis! Ang gago na si Tang. Tinalikuran na niya ako ng tuluyan. 2 araw at 2 gabi akong walang tubig at pagkain. Binuhusan pa niya ako ng kumukulong tubig. Ako ito, Sarah. Bakit ka nagkunwaring nahimitay? Alam na niya na nagbabalak tayo laban sa kanya. Natatakot ako na ibigay niya ako sa pulisya. Sarah, tapos na yan. Ngayon ay nakipagtulungan na siya sa akin. Ikaw ang nasa panganib. Sige, Sarah. Hanggang kailan ka? Magpapanggap? Hindi ko rin alam. Bilisan mo. Tulungan mo akong mag-print ng liham ng kapatawaran. Kailangan ko palayain si Marcus. Hoy, pagkatapos ng lahat ng ito, hindi mo pa rin makalimutan ang lalaking iyon. Hindi ako pwedeng nakahiga lang dito at panoorin kayong 2 walang hiya lumapit sa akin. Kaya kailangan kong ipahanap kay Marcus ebidensya ng 2 niyong walang hiya, nagsasabwatan. At saka kayo ire-report sa pagbatay para sa pera ng siguro. Kung tutuusin, matagal na tayong magkasama sa napakaraming taon. Hindi ko siya pwedeng ipakulong dahil sa akin, di ba? Baliw sa pag-ibig.
Kaya pala nasagasaan ka ng sasakyan. Sige, Sarah. Pupunta akong mag-print para sa'yo. Chloe, kailangan kong hilingin sa'yo na pumunta sa istasyon ng pulisya, dalhin ito at ang recording kanina, at ibigay sa pulisya. At sabihin kay Marcos paglabas niya na puntahan agad ako. Okay, Sarah. Ang daming dumi at ihi. Kediri. Mukhang nagpapanggap pa si Sarah. Victor, kailangan kong sabihin sa'yo ang isang bagay. Lumabas ka sandali. Victor, ilang araw na ngayon. Ano sa tingin mo? Kung magsasama tayo, handang-handa ka bang iwan ang asawa mo agad? Siyempre naman, Victor, ang gwapo mo. At makakakuha ka ng 10 milyong piso. Paano siya makakapantay? Pero, ilang taon na kayong kasal? May anak pa kayo? Sigurado ka bang gusto mong iwanan ang iyong pamilya? Bawat tao para sa sarili. Ganyan talaga. Walang tumatanggi sa pera. Ang bata, pwede akong magkaiba sa iyo. Paano kung magdrama ang asawa mo? Paano kung ayaw kang hiwalayan? Eddie, wala siyang magagawa. Sige. Para hindi ka magbago ng isip, ayusin mo muna ang mga bagay sa bahay. Saka tayo magsasama. Sige. Hintayin mo ang magandang balita ko. Ang ebidensyang ito lamang ay sapat na. Teka lang. Victor, ano ang kailangan mo? Kumusta ang asawa mo sa iyo ngayon? Victor, bakit bigla kang nagtatanong? Mabuti naman ang trato ng asawa ko. Bumili pa nga siya ng bagong damit para sa akin. Buntong hininga. Isa na namang madaling maniwala at baliw sa pag-ibig. Kalimutan mo na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ang asawa mo ay sangkot sa isang krimen. At gusto kanyang iwanan. Sinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya pala sinabi ni Chloe na huwag akong makipag-usap sa'yo. Sabi niya sobra kang seloso. Ah? Ang asawa mo ay malapit ng mamatay at hindi mo kayang tiisin ang kaligayahan ng iba. Si Chloe, ang tusong Soro, ay mas matalino kaysa kay Sarah. Siyempre sasabihin niya yan. Dahil natatakot siya na pupuntahan kita at sasabihin sa'yo ang totoo. Hindi ako naniniwala. Una, pakinggan mo ito. Victor, patay na si Sarah. Eddie, yayaman ka, di ba? Kapag ang insurance payout na 10 milyong dolyar ay pumasok sa account mo, pwede mong gastusin ito kahit saan mo gusto. Victor, bata ka pa. Hindi ka mabubuhay ng walang babae. Uuwi ako at makikipaghiwalay. At magsasama tayo. Isipin mo kung gaano kasarap yun. Pero ilang taon ka ng kasal, may anak ka. Sigurado ka bang gusto mong iwanan ang pamilya mo? Kung hindi ka mag-iingat para sa sarili mo, Wawasakin ka ng mundo. Sino ang tatanggi sa pera? Anak, pwede akong magkaroon ng isa pa sa'yo. Iyan talaga ang boses ni Chloe. Sumpa ka, Chloe! Ilang taon na tayong kasal. May anak pa tayo. Lagi kong ginagawa ang lahat ng sinasabi mo. Paanong ginagawa mo ito sa akin? Victor, ano ang gusto mong gawin ko? babae, no? Hindi mapagkakatiwalaan. Dahil napakawalang awa nila, huwag mo kaming sisihin. Victor, makikinig ako sa iyo ngayon. Sige, paano ako makikipagtulungan? Alam mo si Chloe, susunod, gagawan kanya ng paraan. Kamakailan, kakaiba ba ang kilos niya? Hindi naman. Tama. Inaya niya akong mag-hiking ngayong weekend. Isang taong tamad tulad niya. Bakit bigla siyang gustong mag-hiking? Kumuha ba siya ng life insurance para sa iyo? Oo, iyon ang trabaho niya. Naintindihan. Una, kumuha siya ng insurance para sa iyo, pagkatapos ay isasama kanya sa hiking. Hindi ba pamilyar ang balangkas na ito? Una, si Sarah kumuha ng insurance para sa akin, pagkatapos ay umupa ng tao para saktan ako. Pero hindi niya inasahan na siya mismo ang masasaktan. Chloe, talagang sinubukan niya akong patayin. Tatawag ako sa pulisya ngayon din. Hayaan siyang mabulok sa bilangguan. Hoy, pare. Ayaw mo bang makuha ang 10 milyong piso? Anong ibig mong sabihin? Dahil ang mga babaeng iyon gustong patayin ang kanilang asawa para sa malaking pera, kaya natin yan gawin. Victor, kaya sinasabi mo may plano ka? Siyempre. Makinig kapag dumating ang panahon.
Sa gitna ng daan, Mahal, Tara, bilis. Malapit na tayo sa tuktok. Ang ganda ng tanawin sa itaas. Mamaya, kailangan mong kumuha ng maraming litrato para sa akin. kadalasan kapag hiningi kita na kumuha ng package, nagrereklamo kang nakakapagod. Pero ngayon, hindi ka man lang pagod, mas excited ka pa. Mukhang ang goal ngayong araw ay hindi talaga hiking. Hoy, mahal, tingnan mo, ang ganda ng anggulong ito para sa litrato. Anong problema, mahal? Tara, bilis. Ikaw ang pinakamagaling kumuha ng litrato. Bilis, kumuha ka pa ng ilan para sa akin. Mahal, bakit walang tao sa bundok na ito? Tingnan mo, walang tao sa paligid. Chloe, gagawin mo ba? Siyempre walang tao. Nasuri ko na ang lugar na ito. Ang bundok na ito ay abandonado. Walang pumupunta rito. Kapag kumukuha ka ng litrato, itutulak kita mula sa bangin. Tapos sasabihin ko na lang, aksidenteng nahulog ka sa bangin. 10 milyong dolyar na kompensasyon. At makukuha ko ito ng madali. Mahal, hindi ngayon weekend. Walang naghahikay sa weekday, normal lang yun. Sige, tulungan mo ako. Kumuha ka ng ilang litrato para sa akin. Kailangan kong mag-post sa moments ko. Hoy, mahal, tingnan mo. Sa anggulong ito, ang ganda ng mga litrato mula rito. Dito mismo. Oo, maglaan ka ng oras sa paghahanap ng anggulo. Chloe, baliw kang babae. Gusto mo talaga akong patayin. Jason, pasensya na. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. 10 milyong dolyar na karangyan at kayamanan. Kahit sino matutukso. Babawi ako sa iyo sa susunod na buhay. Pumunta ka sa impyerno. Hoy, Jason. Patay si Chloe. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Yung guwapong si Victor, wala na siyang pakialam sa akin. Tingnan mo ako, mabaho na ako sa buong katawan. Tingnan mo sa ilalim mo. Muntik na itong mabulok. Hindi pa ako nagdusa ng ganito sa buong buhay ko. Oh, tigilan mo yan. Tigil mo na ang pag-iyak. Kita mo? Ako ang nagmamahal sa'yo. Di ba? Buti na lang iniligtas kita. Ikaw ang pinakamabuti sa akin. Siya nga pala, kailangan mong hanapin ebidensya na magkasabwat sina Chloe at Victor. Sa ganoon, magkakaroon tayo ng leverage para makipag-negotiate kay Victor. Ang video ng pagpaplano nating patayin siya, makukuha natin ito. Ipapakita ko sa'yo ang isang bagay. Yung dalawang yan magkasabwat pa rin. Mabuti. Sa ganitong paraan, makakausap natin siya. Tama. O magpapalit tayo ng ebidensya at hindi na mag-aaway. O kaya, sabay tayong babagsak. Pero, kailangan mo pa ring mag-ingat. Yung guwapong si Victor, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya kamakailan, pero naging matigas na siya. Kung hindi ka mag-iingat, mahuhulog ka sa kanyang bitag. Okay, nakuha ko. Pakainin mo pa ako. Kailangan kong tumagal hanggang bumalik ka. Sige, malapit nang matapos ang oras. Kailangan mong umalis na. Babalik siya. Okay, nakuha ko. Hoy, mukhang nalinis ka na, ha? May pumunta ba dito? Hoy, sandali. Wala na ang mga magulang niya. Hindi ako kumuha ng nurse. Sino ang darating para alagaan siya? Baka si Marcus. Paano siya nakalabas? Nas, room 302, may tao ba rito kanina? Ah, room 302. Oo, may tao. Kuya mo iyon. Kuya ko? Wala akong kuya. Isang gwapong lalaki, mga 21. Sabi niya kuya mo siya. Nakatulong talaga ang kuya mo. Pinunasan niya ang kanyang ate, at pinalinis siya ng husto. Pero ikaw, ang asawa niya, wala kang pakialam. Nabubulok na ang buong katawan ng asawa mo.
Sana kapag ang asawa mo nag-cheat sa iyo, ganyan ka rin kadeboto. Uy, sino ang sinusumpa mo? Ang bastos. Sarah, iba ka talaga. Nakahiga sa kama, nagawan mo pa ng paraan na mailabas si Marcus. Sige. Hayaan ko kayong magsaya ng ilang araw. Tingnan natin kung ano ang balak ninyo gawin sa akin. Ang araw ngayon ay kahanga-hanga. Ilalabas kita para magpaaraw. Ang galing. Matagal na akong hindi nakakakita ng araw. Parang inaamag na ako. Sa wakas, makakalabas ako at mararamdaman ang simoy ng hangin. Nanginginig ako sa lamig. Kuwapo ay pinaglalaruan na naman ako. Sarah, marami akong paraan para harapin ka. Tingnan natin kung gaano katatagal. Nakuha ko. Saan napunta si Guwapo? Hindi naman niya ako iniwan dito, di ba? Kaninong aso ito? Lumayas! Kaninong aso? Alisin niyo yan! Uy, Guwapo! Ano gusto mo? Lumayas ka! Palagi akong takot sa aso. Sarah, nagpapanggap ka, no? Hindi ba dapat matakot ka sa aso? Tatakutin kita hanggang mamatay ka. Tingnan mo, naihi siya sa sarili niya. Sarah, tingnan mo kung gaano ka natatakot. Naihi ka pa sa pantalon mo. Victor, guwapo ka talaga! Papatayin kita! Papatayin ka! Victor, patayin mo na lang ako. Hindi kita hinahanap, pero dumiretso ka sa akin. Uy, nandito na ang bata. Sino ang pinupuntahan mo dito? Sarah, Hindi ako dito para sa kanya ngayon. Andito ako para makita ka. Maghanap ka ng lugar. Kailangan kitang kausapin. sige. Sumunod ka sa akin. Ano yon? Dito mo na lang sabihin. Hindi ka ba nagtataka kung paano ako nakalabas? Bakit ako magtataka? Siguro si Sarah. Alam mo bang nagising si Sarah? Sa pag-arte niyang iyon. Nakita ko agad. Kaya sadyang ginutom mo siya? Wa. Pinuhusan mo siya ng kumukulong tubig at sadyang pinag-iwanan mo siya ng dumi sa kanyang pantalon at hindi mo siya pinalinis? Ang yabang niya. Ang gawing ito ay mas masahol pa sa pagpatay sa kanya. Oh, nakokonsensya ka. Isang mamamatay tao siya na pumatay sa kanyang asawa para sa pera ng insurance. Bakit ko siya dapat tratuhin ng maayos? At ikaw? Isang mga agaw ng asawa at kasabwat. Hindi pa kita hinahabol. At naglakas loob ka pang sumigaw sa akin. Ako. Tigilan mo na ang kalokohan. Ilabas mo na. Victor, ang mga bagay ay umabot na sa ganitong punto. Alam ko, mali ako. Pero hindi mo kailangang itulak ako sa dulo. Pinilit kita. Pinilit ba kitang mandaya? O pinilit ba kitang patayin ako? Ha? Tingnan nyo ang sarili nyo ngayon. Karapat-dapat lang sa inyo. Kaya, sa ngayon, mayroon ako ng ebidensya na ikaw ay nakikipagsabuatan kay Chloe. Alinman,
Ibigay mo sa akin ang video na iyan tungkol sa akin at si Sarah na nagbabalak kang patayin sa akin. Pagkatapos, magpapalit tayo. Kung hindi, O ano? sabay tayong babagsak. Hahaha. Anong tinatawanan mo? Marcus, nakakatawa ka. Panoorin mong mabuti. Ito ay ikaw at si Chloe na nagbabalak na saktan si Sarah. Yun lang? Wala kang marinig. Masasabi ko rin, sinubukan ka ni Chloe na akitin pero tumanggi ako. Bukod dito, At ano? Chloe, patay na siya. Paano nangyari iyon? Paano namatay si Chloe? Hindi maari. Ito, nagkataon lang? Karapat dapat sa kanya iyon. Kaya, walang silbi ang ebidensya mo ngayon. Walang paraan na mo akong takutin. Hindi? Pinatay mo si Chloe, di ba? Ikaw iyon. Pinatay mo si Chloe, hindi ba? Pinatay mo talaga siya. Haha, Osi. Gamitin mo utak mo, di ba? Tulad ng sinabi mo. Kung may relasyon tayo, bakit ko siya papatayin? Tama na. Ayoko nang mag-aksaya ng oras sa'yo. Victor, ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ni Chloe. Hintayin mo lang. Malaman ko rin sa kalaunan. Mas mabuti pang ipagdasal mo na si Sarah ay hindi masyadong mabilis mamatay. Kapag wala na siya, hindi rin magiging madali para sa'yo. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Kung magpapatuloy ka, sasakalin kita hanggang mamatay ngayon din. Wag. Titigil na ako, mahal. Titigil na ako. Sarah, hindi ko alam na kaya mo pala yan. Nakahiga ka lang, nagawa mong mailabas si Marcos sa piyansa. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Ha? Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Pinakuha mo si Marcos para i-blackmail ako gamit ang video namin ni Chloe. Sayang. Ang matalik mong kaibigan na si Chloe. Patay na siya. Patay? Buti nga. Chloe, sinubukan mong gawing kalaban si Victor laban sa akin at patayin ako muna. Kinuha ninyong dalawa ang pera kong kompensasyon at nagplano na tumakas ng magkasama. Hindi ko inasahan na ikaw ang unang mamamatay. Buti nga sa'yo. Sayang, bumalik sa'yo ang plano mo, ha? Ha? Ayos ka na ngayon, di ba? Pero tingnan mo ako. Grabe ang sugat ko. Wala na akong maraming araw na natitira. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na kaming umalis. Pakiusap. Aalis akong wala. Wala akong gusto. Hayaan kang umalis? Sarah, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Kailangan mong bayaran ang ginawa mo. Oo, kasalanan ko. Masamang tao ako. Pero ngayon ako gusto ko lang mabuhay. Gusto mong mabuhay? Hindi pwede. Bawat isa sa inyo, walang makakatakas. Sino ba ang ayaw mabuhay? Pero Sarah, pinatawad mo ba ako sa nakaraan kong buhay? Paano si Chloe bigla na lang namatay? Siguradong may higit pa diyan. Victor. Ako ba ang dahilan ng pagkamatay niya? Hindi mo kasalanan, siya mismo ang nahulog. Hindi mo siya tinulak, di ba? Siya. Tutulak sana niya ako pababa. Nakailag ako. Oo. Siya mismo ang nahulog. Nandito na ba ang pulisya? Hindi pa. Mabuti. Pagdating ng pulisya, huwag kang magsabi ng mali. Tandaan, sundin ang kwento, dinala ka niya roon. Abala ka sa pagkuha ng litrato. At hindi mo siya napansin. Noong napagtanto mo, nahulog na siya. Kung talagang hindi mo alam ang sasabihin, magpakatanga ka na lang. Sabihin mong wala kang alam. At saka, huwag muna banggitin ang insurance. Pagkatapos siyang mailibing, asikasuhin mo.
Ang death certificate at iba pa. Huwag kalimutang kunin. Alis na ako. Hindi ko dapat ipaalam na nandito ako. Hindi rin dapat ito matuklasan. Na magkasama tayo. Siya, mas mabuting umalis ka na. Chloe, kung hindi mo intensyong saktan ng isang tao, paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Kung anong itinanim, siya ring aanihin. Uy, Jason. Uy, Victor. Lahat sa akin? Naasikaso na. Dumating na rin ang bayad sa insurance. Magaling. Ano bang plano mo ngayon? Pagkatapos, dadalhin ko ang mga bata pabalik sa bayan namin. Maninirahan na ako doon ng permanente. Kanina lang, sumulpot ang mga magulang ni Chloe at nag-eskandalo ulit. Hiningi nila ang kalahati ng pera mula sa insurance. Binigay mo ba sa kanila? Talagang hindi. Itong pera mula sa insurance ay para sa akin at sa mga bata, seguridad namin sa buhay. Sabi na ng abogado, ako at ang mga bata ang pangunahing benepisyaryo. Itong pera, hindi ako magbibigay kahit isang sentimo nito. Kaya kung babalik ka sa inyo, tatahimik na lang ba sila? Ilang taon akong kasal sa kanya. Laging mababa ang tingin sa akin ng pamilya niya. Hindi pa sila nakarating sa bayan namin. Ni hindi nila alam kung saan ang bayan namin. Magaling. Pare. Ingat ka, at maganda ang buhay mo mula ngayon. Salamat, Victor. 5. Iniligtas mo ang buhay ko at tinulungan mo akong makuha ang lahat ng perang ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Walang problema. Mukhang tinutulungan kita. Pero sa totoo, tinutulungan ko rin ang sarili ko. Sa nakaraan kong buhay, masyado akong nagtiwala kay Sarah at ginawa ko siyang lahat sa akin. Ngunit sa huli, namatay pa rin ako sa kanyang mga kamay. At ngayong pagkakataon, dahil binigyan ako ng pagkakataong pumili muli, kukunin ko ang aking kapalaran sa aking sariling mga kamay. Victor, anong gagawin mo? Balak mo pa bang suportahan si Sarah? Hindi. Walang paraan na palalampasin ko siya, hindi pa tamang panahon. Pero, malapit na ang kanyang pagkakataon, at bago iyon, kailangan ko munang harapin ang ibang tao. Hey, Jason. Ano ang problema? Victor, may problema tayo. Ano? Ang mga magulang ni Chloe, may taong nagmamanipula sa kanila. Sabay kaming nagplano para patayin si Chloe. At baka, papunta na sila sa'yo ngayon. Sino pa ba kundi si Marcus? Okay lang ako, kaya ko ito. Victor, bakit hindi na lang ako pumunta sa'yo? Gusto lang nila ng pera, kaya babayaran ko sila? Kalahati ay sapat na. Wag, lumayo ka. Ito ay nakatarget sa akin, at kung pupunta ka, lalala lang, makinig ka sa akin. Kahit anong sabihin o gawin nila, manatili ka sa kwento na aksidenteng nahulog si Chloe. At huwag mo silang bigyan ng kahit isang piso. Sa pinakamasamang sitwasyon, sabihin na lang natin ang totoo. Gusto ni Chloe patayin ang asawa niya, pero nauwi siya sa pagkasira ng sarili. Maaring mahirap tayo, okay lang. Itataas natin ang ulo at mamumuhay ng maayos. Imposible. Hindi mo masasabi yan, Jason. Karapat-dapat ka sa perang ito. Isipin mo, 10 milyong dolyar. Karamihan sa mga tao ay hindi kumikita ng ganyan kalaki sa buong buhay nila. Si, Victor. Kung kailangan mo ako, sabihin mo lang. Nandyan ako. Mabuti. Marcus, nagdala ka ng backup, ha? Sinusubukan mo akong takutin gamit ang iba. Akala mo matalino ka, hindi ba? Kung hindi dahil sa matibay na ebidensya na mayroon ako, lahat ay solid at kumpleto. Baka matakot talaga ako sa'yo. Tingnan natin. Ngayon kung anong mga trick ang meron ka. Diyos ko, halimaw ka. Itong walang pusong halimaw. Nagtulak sa sarili niyang asawa sa ganitong kalagayan at hindi pa kontento. Pinatay niya ang anak ko. Tama. Anak ko at ang kanyang asawa
ay matalik na magkaibigan. Oy, ito, siya yun! Mahal, siya yun. Victor, sabihin mo sa akin, inutusan mo ba si Jason? Napatayin ang anak ko? Gumagawa ka lang ng kwento. Meron ka bang ebidensya? Siyempre meron. Lahat? Ito ang ebidensya. Isang araw, bago namatay si Chloe, pumunta si Victor kay Jason para sa isang pribadong pagpupulong. Nagplano sila ng halos 1 oras. Tama? Pagkatapos noon, namatay ang anak ko. Namatay siya ng napakasakit. Oh, isang araw bago siya pinatay. Sobrang coincidence iyon. Ang sabihing walang kinalaman, hindi iyon makatwiran. Tama. At narinig ko. Pagkatapos mamatay ng babaeng ito, binayaran ng kumpanya ng seguro ang asawa niya ng malaking halaga. Ito ay, pagkatapos ng kamatayan ni Chloe, pumunta si Victor sa ospital muli at natagpuan si Jason. Sabi mo pumunta ka para makita siya. Para saan? Ha? Bago namatay si Chloe, pumunta ka para makita siya at sinabi mong nagkataon lang. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pumunta ka ulit para makita siya. Nagkataon pa rin? At sinasabi mong wala kang pinatay? Paano niya nakuha lahat iyon sa tape? Wow, masyadong halata iyon. Eksakto. Napakaraming pagkakataon. Hindi iyon makatwiran. Oy, sa tingin nyo, baka ito ay pagpatay para sa pera ng seguro? Nakakatakot. Naku, kawawa naman ang anak ko. Namatay siya ng hindi makatarungan. Napakalungkot. Wala kahit isang bahagi sa kanyang katawan na buo. Ang manugang nating iyon, wala nang pakialam sa atin. Kinuha niya ang pera at ang apo natin. Umuwi lang siya. At hindi na namin siya nakita pa. Kawawang matandang mag-asawa. Kung ako ang tatanungin, ang manugang nila ay masyadong walang puso. Wala man lang siyang iniwan sa kanila. Kasalanan lahat ng lalaking ito. Pinatay niya ang anak ko. Ang pera ng seguro, pinaghatian din niya ang manugang ko at kinuha ang kanyang bahagi. Wala siyang iniwan kahit piso para sa aming matatanda. Wala na ang anak ko. Ang apo ko kinuha rin. Hindi na ako mabubuhay. Oh, itong matandang babae. Huwag, kumalma ka. Ginang, huwag masyadong magalit. Kapag patay na, wala na. Tama, kailangan mong mabuhay para makamit ang hustisya para sa anak mo. Paano kayo naging ganyan kalupit? Mga taong tulad mo, dapat makulong kayo. Ang nakatira sa tabi niya, mamamatay tayo maaga o huli. Tama, mamamatay tao. Victor, tingnan natin kung makakalusot ka dito. Mamamatay tao ka. Bitawan. Hoy, anong akala mo ginagawa mo? Gusto mong saktan ang isang matandang babae? Okay ka lang, ayos lang, ginang. Ibang klase talaga itong lalaki. Kumalma. Biro lang yan. Base sa isang video na walang tunog, naisip mo lang ang isang plano ng pagpatay. Nakakasalubong ko ang maraming tao araw-araw. Ibig bang sabihin pinag-uutos ko silang pumatay? Pero sa pagkakaalam ko, Si Victor ay hindi man lang kilala si Jason, di ba? Pribado, hindi sila maaaring nagkakilala, di ba? Noong araw na iyon, paano sila biglang nagkita? At si Chloe, namatay siya kinabukasan. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Eksakto. Medyo masinsin ang iyong investigasyon. Malamang si Sarah na naman ang nagsabi sa iyo, di ba? Victor, hindi mo inaasahan yun, di ba? Mayroon akong leverage sa'yo rin. Hehe. Sarah, tingnan mo ang nakuha ko sa camera. Ano? Victor, ano ang kailangan mo? Sina Victor at Jason, paano sila napunta ng magkasama? Dati, halos hindi sila magkakilala. At ang Jason na ito, hindi makatiis kay Victor.
Maari kaya? Na si Chloe nahulog hanggang sa mamatay kinabukasan? Sabihin mo sa akin, paano naging ganoon kasabay? Malamang si Victor ang nakipag-ugnayan kay Jason. Malamang siya ang nagplano ng lahat. Ikaw, pumatay ka. Pinatay mo ang anak ko. Kumalma ka. Mamalimos ka sa akin. Ikaw ang mamalimos sa akin. Saka ko sila pakakawalan. Akala mo magmamakaawa ako sa iyo? Wala kang aasahan. Sabay tayong babagsak. Marcus? Talagang pinipilit mo ako? Hindi ka ba natatakot na isiwalat ko ang katotohanan? Ginang Reyes, ang layunin natin ay pera lamang. Makinig ka sa akin. Kumalma ka. Kakausapin ko siya. Tara na, mag-uusap tayo. Anong ginagawa mo? Akala ko iba ka. Talagang minamaliit kita. Isang klasikong bitag. Ang galaw kong ito, natutunan ko sa iyo. Ang daya kong ito ay natutunan ko mula sa iyo. Ha? Kaya, paano ang pakiramdam ng pangingikil? Masarap ba? Kung gayon, mas mabuting ibigay mo na lang ang nasa iyo. Ilalabas ko sila dito ngayon din. PFT. Sa panaginip mo, ikaw, Chloe, Sarah, kayo tatlo ay hindi ako pinatay. Pagkatapos, si Chloe ay naglagay ng bitag para patayin ang asawa niya. Karapat dapat siya. Tungkol naman sa iyo at kay Sarah, hindi ko kayo pareho palalampasin. Sige, hayaan silang mag-eskandalo. Kapag lumaki na ang gulo, darating ang pulisya. Pagdating ng pulisya, ang katotohanan lalabas. Kaya kung isuko itong 10 milyong piso, pero hindi ko hahayaan kayong mga walang hiya. Akala mo hindi ako tatawag ng pulisya? Ibibigay ko ang meron ako sa pulisya ngayon din. Hindi. Huwag kang tumawag ng pulisya. Kung gayon, mas mabuting bilisan mo at alisin mo na sila. Pagkatapos, mangako ka muna sa akin na hindi mo ipapadala ang ebidensya. Pag-iisipan ko iyan. Sige, aalisin ko na sila ngayon. Pag-isipan mong mabuti. Kapag nakapagdesisyon ka na, tawagan mo ako. Kumusta? Naghihingalo si Sarah. Sige, pupunta ako diyan. Doktor, ang asawa ko, ano na ang sitwasyon ngayon? Oh, ang iyong asawa ay may matinding impeksyon ngayon na nagdulot ng komplikasyon. Natatakot ako na hindi na siya gumaling. Kung maililipat mo siya sa isang nangungunang ospital sa lungsod, baka may pagkakataon. Bakit ko naman siya ililipat? Perpekto, Sarah. Hinihintay ko na ang araw na ito. Doktor, alam mo ang sitwasyon namin. Kami ay mga ordinaryong manggagawa lang. Halos 3,000 piso lang ang kinikita namin kada buwan. Ang asawa ko, na aksidente sa sasakyan at napunta sa ganitong kalagayan. Ang pagpapagamot ngayon ay naubos ang aming ipon halos lubusan. Pero ang driver na nakabangga sa kanya ay hindi pa nagbabayad sa amin ng kompensasyon. Talagang hindi namin kaya ang pagpapagamot sa malaking ospital. Oh, maraming salamat, Marcus. Wala pa akong nakitang dahilan para itigil ang pagpapagamot kay Sarah. Ngayon meron na. Teka, so, balak mong ihinto ang pagpapagamot? Doktor, bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran. Kami. Hayaan na lang ang kapalaran ang magdesisyon. Sarah, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Talagang masaya ako. Mahal, tulong, pakiusap. Tulungan mo ako. Desk. Ako? Ililigtas ka? Tulong. Tulong. Iligtas ka? Kung gayon, lahat ng yaman na ito mawawala na. Kung paano ako nagmakaawa sa iyo sa nakaraan kong buhay. At paano mo ako tinrato. Gusto mo bang iligtas kita?
Hindi mo deserve. Iligtas ka. Paano ang 10 milyong piso ko? Naging matalino ka, ha? Tinatawagan ng mga magulang ni Chloe para makipag-eskandalo sa akin. At nakuha mo pa ang video ko at ni Jason para i-blackmail ako. Maaari ko na lang sabihin sa iyo na si Chloe hindi lang gusto kang patayin, kundi kunin din ang kalahati ng pera. Pagkatapos kunin ang pera, gusto pa rin niya ako, nagplano pa siya na patayin ang sarili niyang asawa. Chloe, yung baliw. Si Jason at ako nag-ingat lang kami. At binaligtad ang sitwasyon sa kanila, kaya siya mismo ang nahulog sa bundok. At nagtatanggol lang kami sa aming sarili. Kaya, totoo nga na pinatay mo talaga si Chloe. Mali, binigyan lang namin siya ng katikim ng sarili niyang gamot. Kayo ang may masasamang intensyon, bulag sa kasakiman. At lubos na nahumaling sa pera. Siyang nga pala. Hindi mo pa alam, di ba, na ikaw? Malapit nang mamatay, at nagpasya akong itigil ang iyong paggamot, ngunit huwag kang mag-alala, pagkaalis mo, hindi ko palalampasin ang iyong anak na si Marcos, ikaw, Chloe, at Marcos. Kayong tatlo ay nauwi sa pananakit sa sarili ninyo. Kung may susunod na buhay, hindi na ako mag-iisip na saktan muli ang sinuman. Kukunin ko ang inyong salaping dugo, 10 milyong piso, at mabuhay ng walang alalahanin at masaya. Ikaw, Kumusta ito ba ang sentro ng donasyon ng organo? Ang asawa ko ay mamamatay na, kaya kayo? Maaari ninyong anihin ang kanyang mga organo. Ang malas. Papayag na sana si Victor. Si Sarah ay kailangang mamatay sa sandaling ito. Ngayon napatay na si Sarah. Victor, Hindi niya ako hahayaan kailanman. Kailangan kong umalis dito. uy, pulis, gusto kong mag-reinvestigate. Tungkol ito sa aksidente sa sasakyan ng asawa ko sa daan ng karagatan noong 1 buwan. Pinaghihinalaan ko na mabilis ang takbo ng driver. Sige. Pupunta tayo at mag-iimbestiga ngayon. Sarah, paalam. Sa mundong ito, wala nang bakas ng iyong pagkatao. Tigil! Marcus, 1 buwan ang nakalipas, sa daan ng karagatan, nagkaroon ng aksidente sa trapiko. Pagkatapos ng aming investigasyon, ang pagsusuri ng marka ng preno ay nagpapakita na ang sasakyan na iyong minamaneho ay mabilis sa lungsod. Iyan ay pagpatay dahil sa aksidente sa sasakyan. Ngayon, kailangan mong sumama sa amin. Okay, Ginoong De La Cruz. Tungkol sa iyong asawa 10 milyong piso na kompensasyon. Sa loob ng 3 araw, ito ay ide-deposito sa iyong account. Okay, salamat. Ang pera ay isang tunay na sumpa. Hindi ko inakala sa buhay ko na magkakaroon ako ng napakaraming pera. Lahat ito ay salamat kay Sarah. Ginawa niya ito upang sa natitirang bahagi ng aking buhay, mabuhay ako ng mayaman. May tao ba dyan? Ginoong De La Cruz, ayon sa aming investigasyon, ang sasakyan na minamaneho ni Marcus ay mabilis sa lungsod. Iyan ay pagpatay dahil sa aksidente sa sasakyan. Siya ay nahatulan ng 13 taon sa bilangguan. Salamat. Sa ngalan ng aking asawa, salamat sa inyong lahat. Oh, Ginoong De La Cruz, may sulat si Marcos. Hiniling niya na ibigay namin ito sa iyo. Anong oras ang bagay sa iyo? Pwede kang pumunta at kunin ito. Hindi na kailangan. Pulis. Kung gusto ni Marcos na humingi ng tawad, sabihin mo sa kanya patay na si Sarah, wala nang saysay ang paghingi ng tawad ngayon, at saka, siguraduhin mong sabihin sa kanya, wala akong karapatan sa ngalan ni Sarah. Napatawarin siya. Sige.
Sa huli, ang masama ay makakamit ang nararapat. Ang komedyang ito ay sa wakas ay tapos na. Napakaraming pera ay sapat para sa akin, kay nanay at tatay upang mabuhay ng komportable sa natitirang bahagi ng ating buhay. Sarah, sa wakas ay nabayaran mo na ang iyong utang mula sa nakaraang buhay. Uy, nanay, miss ko kayong lahat. Plano kong bumalik sa ating bayan. Mananatili ako sa ating bayan. At makakasama ko kayo. Oh, talaga? Paano si Sarah? Hindi ba niya kinamumuhian ang ating bayan? Nanay, mag-iisa akong babalik. Wala si Sarah. Bakit? May nangyari ba sa inyong dalawa? Oh, nanay, kapag nakabalik ako, una kong aayusin ang bahay sa ating bayan. Mananatili ako sa ating bayan at itatayo ko ang aking buhay doon. Hindi na ako babalik. Paano si Sarah? Sige, nanay. Sasabihin ko sa iyo pagbalik ko. Noong pinakasalan ako ni Sarah, sabi niya hindi niya gusto ang ating bayan, kaya umalis kami ng ating bayan at pumunta sa lungsod. Pagdating sa lungsod, bihira na kaming makipag-ugnayan sa aming pamilya. Tumatanda na ang aming mga magulang at hindi namin sila naalagaan. Sa kabutihang palad, binigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, gugugulin ko ang oras kasama ang aking pamilya.